covenant. We have the 4 covenant before the main or subject covenant of the first coming. So let's start the time of Adam and Eve with God. This is the first covenant in the Old Testament before the coming of Jesus Christ, because it takes 1,500 years before the first coming of Jesus Christ. Kaya may mga covenant din doon before He came. So ito ang aralin natin. So it says in Genesis chapter 2 verse 15, forbids eating from the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. So we know this story, amen, that Adam and Eve was deceived by the ancient serpent because they ate the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. So, what happened with the covenant? They broke, right? Nagets natin mga kapatid. And then, number 2, time of Noah. So, we know the story na Adam and Eve have children like Cain and Abel, but Cain killed his brother Abel, and then nanganak ulit si Eva, and then siya ay si Seth. And then si Seth doon nagsimula yung lineage ni Noah. Nagets natin kung saan nanggaling si Noah. So it says in Genesis chapter 9 verse 17, people were full of extreme wickedness. That's why God sent 40 days and 40 nights flood to bring them judgment and reset new beginning. So, in the time of Noah, yung mga tao is talagang wicked sila, masasama yung ginagawa nila. So, kaya po, ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng flood to bring judgment, amen, sa kanila and reset a new beginning. Hallelujah. And then, after that, ay nag-flow. Yung third na covenant is the covenant between God and Father Abraham. So nakita natin na yung first and second covenant was broken because of disobedience. We are getting this, mga kapatid? Amen. So in time of Father Abraham, if we know the story in the book of Genesis chapter 12 verse 2 to 3, is Father Abraham sacrificed his own son Isaac, but when they were on the area where they make the burnt offering, God provided a ram instead of Isaac. And then God saw the faithfulness, the obedience of Father Abraham. Ikaw ba naman, yung nag-iisang anak mo tapos i-offer mo, kaya-kaya natin, mga kapatid. But Father Abraham, na-test niya, napagtagumpayan niya yung testing ng Panginoon sa kanya, yung faithfulness niya, yung obedience niya. Kaya naman, God says in Genesis 12, 2-3, I will bless you and make your descendant as numerous as the sea, and you'll be a blessing. I will make you into a great nation. Amen? So there is blessing pala in obedience and faithfulness to God. Amen? So, sino ang katuparan ng covenant ni God kay Father Abraham? Is through Moises. Amen? He led the oppressed Israelites out of their slavery from Egypt. So during the time of Pharaoh, but during their way in the wilderness, going to the promised land, Canaan, yun yung promised land ng Panginoon sa mga Israelites, they again broke the covenant. So, pang-ilang covenant na ito? Pang-4. Amen? Yung 10 commandments of God. Nung nasa Mount Sinai si Moises, yung mga Israelites, iba na yung ginawa nila kasi
na gumawa na ng sariling Diyos-Diyosan, through gold, through silver, because hindi na nila mahintay si Moses. Amen? So, that's why pinaikot-ikot sila ng Diyos in the wilderness because of their disobedience for 40 years. Umikot-ikot sila. That they were on their way, marami na sa kanila ang namatay. Even Moises, namatay na rin si Moises sa wilderness during the 40 years. Hallelujah. Kaya ang pumalit sa kanya, yung pumalit kay Moses to lead the 6,000 men. Imagine mo yung 6,000 men, mga kapatid, na ikaw lang ang mag-lead. Kaya natin. Tapos mga pasaway pa, reklamador, hindi nakikinig. Kaya hindi po madali mag-lead. Amen? Beside women and children, a total population of 2.3 million Israelites. Can you imagine that? 2.3 million Israelites that led by Moses. So there is a Bible verse also there that Moses said, Lord, why me? Mas mabuting patayin mo na lang ako kaysa ako ang yung buhatin sa i-carry mo na parang bata itong mga Israelites na ito. Can you imagine yung bigat ng mag-lead sa mga tao na pasaway, reklamador? Amen? Even sa church, hindi madali. Amen? Hallelujah. So it says in Exodus chapter 12 verse 37, so nung namatay si Moses, yung naipalit sa kanya ay si Joshua. Sila lang ang nakarating sa Canaan at ang kanilang mga anak during that journey together with Caleb. Kaya kung nung namatay si Moises, yung nag-take over to lead the 2.3 million Israelites going to the promised land na pinangako ng Diyos sa kanila is si Joshua. Mababasa yun sa Judges, Book of Judges. Amen? So, actually, it takes only Egypt to Canaan is only 5 to 11 days of walking. But because they are pasaway, umabot ng 40 years. Amen? Ganun po si Lord. Kapag nagpapasaway tayo kay Lord, nawawala yung presensya niya sa atin. Kaya maraming problema, maraming mga nangyayari sa atin kasi nawawala po yung presensya ng Panginoon sa atin. Ngayon po, why Egypt is slave, Israelites? Napaisip ba tayo, bakit kaya in-slave yung mga Israelites? Because Pharaoh feared that they join their enemies to war against them because of the rapid growing population. So natakot po si Pharaoh, kaya po in-slave kasi yung descendant ni Abraham, isipin mo yung 2.3 million, ang bilis nilang rumami. Kaya sabi ni Pharaoh na i-slave natin sila kasi baka mag-join force sila doon sa kalaban natin na beside natin is matatalo tayo. Amen? Yun po ang dahilan. Hallelujah. But because God loved His own people despite of their disobedience, amen, mahal ng Panginoon ang kanyang bayan despite ng kanilang mga disobedience, despite yung they broke the covenant, amen, He promised to them to send a Savior. So it was prophesied. Anong ibig sabihin ng prophesied, mga kapatid? Prophecy means nakatalaga. In Ilocano, pakdaar. Pangako na may katuparan. Amen? Sa hinaharap. Yun po ang ibig sabihin ng prophecy. Nakuha natin yung senaryo, mga kapatid. And then, it was prophesied, amen,
in Isaiah chapter 7, verse 14, it says here, Isaiah chapter 7, verse 14, it says here, Amen, Therefore the Lord Himself will give you a sign, the virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. Amen. Ito po yung propesya sa book of Isaiah chapter 7, verse 14. God promised to the Israelites that the virgin will conceive or manganak ng Savior or Emmanuel to save them, to rescue them from their oppression in the Egypt or yung slavery nila sa Egypt. It also says in Isaiah 19:20, Amen, It will be a sign and witness to the Lord Almighty in the land of Egypt. When they cry out to the Lord because of their oppressors, He will send them a Savior and Defender, and He will rescue them. Amen? Hallelujah! So nakita natin mga kapatid, that there are a prophecy in the Old Testament that will fulfill. Kung ano ang pinakako ay mangyayari. Ganun po ang Diyos. Na kung ano ang pinangako niya sa kanyang salita, He will do it. So, now, what is the fulfillment? Amen. Yung prophecy or yung pangako sa Isaiah chapter 7 verse 14 is the first coming of Jesus Christ. Nagets natin mga kapatid? Yung prophecy, pangako sa Isaiah 7:14 from the prophets, Isaiah to Malachi, na ulit-ulit lang yon sa mga propeta, is naganap yung katuparan sa first coming of Jesus Christ. So, kaya naman, sinabi sa Luke 24 verse 44, This is what I told you while I was still with you. Hindi ko yata na anuan dyan, Pastor. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms. So, nung ang mga 12 disciples ni Jesus Christ ay kasama niya sila, amen, ay sinabi ng Panginoon sa kanila na ito, sabihin ko ang lahat sa inyo na ang mga pangako, propesiya sa mga propeta before ako na dumating dito is nagaganap. Fulfill. Amen? Yung propesiya, pangako kay Moses, sa mga propeta, we have 14 prophets in the Old Testament, sa Psalm, ay tinutupad na ng Diyos nung siya ay naparito. Unang naparito dito sa mundo. So, nagets natin yung prophecy, mga kapatid, na kapag pinangako, may katuparan. Amen? Amen. So, kailangan po maintindihan natin kasi maraming mga prophecy sa Old Testament. Praise God. Ngayon ang tanong, so ano ang may problema? Ang prophecy ba, mga kapatid, ang may problema? O ang mga tao or ang mga bayan ng Diyos na hindi nakakaunawa, didn't understand the prophecy? So yung problema doon is yung mga bayan of Israel because they don't understand the prophecy. That's why when the fulfillment or katuparan ng pangako ay nag-appear, hindi nila tinanggap. Amen? Kaya, mahalaga po na maintindihan natin ang mga prophecy para kung ito ay nagaganap, natatanggap natin. Amen? So, this is the reason why God established a new covenant. So, kung naunawaan sana ng mga Israelites, wala na sanang new covenant ngayon. Amen? So, yung mga Israel noon, tayo rin ay tinatawag ng Diyos na
spiritual Israel. Why? Because tayo ang bayan ng Panginoon. Amen? Nagets natin? Tayo po ay spiritual Israel. Siyempre, namatay na yung mga Israelites dati. They are the physical. But we are the spiritual Israel for today. So now, what is the new covenant? From the New Testament. So we are living now what? New Testament. Amen? We are living now what? The new covenant. Nagigets natin mga kapatid? Yes. So now, the new covenant is a covenant of grace. Covenant of grace. Amen? So, yung old covenant is na-obsolete na yun. Nag-expire na yun. Amen? So, kaya naman, it says in Hebrew chapter 8 verse 10, "This is a covenant I will establish with the people of Israel." Tayo yun, ngayon. "After that time, declared the Lord, I will put their laws in their minds." Ang salita ng Panginoon, ilalagay niya sa ating mga kaisipan. "And write them on their hearts." Isusulat niya sa ating mga puso. "And I will be their God." Ako ang kanilang Panginoon, and they will be my people. At sila ay aking mga chosen people. So, nakita natin yung scenario why we are here in the church. Because the words of God is implanted into our hearts. Meron tayo ng salita ng Panginoon. Why we come here on church? Because your mind natin, God is renewing, transforming from the old to new. Kaya po tinawag na a covenant of grace. Amen? Naintindihan natin mga kapatid? Amen. Praise God. So, a covenant of grace is a new relationship between God and humanity through Jesus Christ and resurrection. Amen? So, ito po yung sinabi ko kanina na life being renewed or transformed. Kaya naman, so, yung pangako ng New Testament is the second coming of Jesus Christ. Second coming kasi if we believe that He was died and resurrected, so we gain eternal life, and this is the promise of the second coming. Huwag po tayo malito, amen, na yung first coming ni Jesus Christ is natapos na yun, nag-ascended sa heaven, and then to the New Testament, to the prophecy of the book of Revelation, it is prophesied na babalik si Jesu Cristo. So, yun ang pangako ng second coming. Amen? Nagets natin mga kapatid, hindi tayo nalilito. So, it says in Luke 22 verse 20, "In the same way, after the supper, He took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." Ito yung sinasabi ni Jesus Christ sa mga 12 disciples niya during the Last Supper. Last na magkakasama na sila kasi ipapako na siya sa cross. Kaya, Jesus prophesies with them kung sino who believe that He will be crucified and died and resurrected after 3 days will gain eternal life. Kaya sinabi niya, na, in the same way, after the supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for many." Amen? Ito ay propesiya niya na ang katuparan ay magaganap in His second coming. Amen? Nagets natin, mga kapatid? Kaya naman, it says in John 20:29, "Blessed are those who have not seen me and yet have believed."
So tayo yun, mga kapatid. Even hindi na natin nakita si Jesus Christ, but we are believing in His word of truth, amen, we are blessed. Na in that second coming, makasama natin siya ulit. Because of His grace, because of what He have done into His cross, and then because we have the understanding of His prophecy. Kaya naman, when the prophecy fulfilled, amen, is we believe, we accept. Amen? Kaya po, yun ang malungkot sa mga Israelites dahil nagbabasa sila sa salita ng Panginoon, nagfa-fasting sila, eksperto sila, good morning, eksperto sila, Sorry. okay, praise God. So, let's continue, mga kapatid. Hallelujah. So, what's the reason that the Israelites people, hallelujah, praise God. So, what is the reason why the Israelites people didn't accept Jesus Christ during His second coming? Balikan natin. Umusog tayo. First coming, I said, umusog tayo ng konti. So, nung dumating si Jesus Christ, amen, na naipangako sa Isaiah 7:14, ang tanong, did the Israelites, God's own people, accepted Jesus Christ first coming bilang katuparan ng Old Covenant prophecies? Tinanggap ba nila? No, di ba? They rejected Him, they disowned Him. Amen. They again broke the first covenant. Why? Because they don't understand the prophecy. Hindi po nila naintindihan yung mga propesiya sa Isaiah, tumalakay na paulit-ulit. That the virgin will conceive and give birth to a son and will call them Emmanuel or Savior. Nakakalungkot, di ba? Bayan mo, pero hindi ka tinatanggap. Tingin sa'yo, kasama ka ng demonyo. Tingin sa'yo, false prophets ka, false teachers ka. Imagine yung mga Pharisees, Sadducees on that time, they are expert with the law. They are expert with the law of Moses. But the question is, they did really understand? No. That's the reason they disown Jesus Christ. Amen? So kaya naman, it says in John chapter 1 verse 11, says, He came to His own, but His own people did not receive Him. Amen? Hallelujah! Umusog tayo kanina. Hallelujah! Ngayon po, amen? Kaya naman, dahil mahal ng Panginoon His own people, He established the new covenant. The second coming of Jesus Christ. At ito po yung a covenant of grace. Amen. A new relationship between God and humanity through Jesus Christ's death and resurrection. Amen. Kaya naman, it says in John 20:29, Blessed are those who have not seen me and yet have believed. Tayo yun, mga kapatid. Hindi man natin nakita si Jesus Christ tulad ng mga Israelites, because we have His word, because we understand His words, we are blessed because we believe, we accept. And one thing more, we clothe, amen, ourselves with the words of God. Nandun po yung transformation sa atin. Hallelujah. Nagets po natin yung covenant of the first coming and the second coming. Amen. Ngayon po, yung katuparan po ng new covenant is the second coming of Jesus Christ. So tayo po ngayon ay hinihintay natin yung second coming of Jesus Christ na
makasama natin ulit siya by His grace. At matutupad yung it will fulfill what He prophesies in the book of Luke 22 verse 20. In the same way, after the supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." So, naniniwala po ba natin are we believing in this prophecy, mga kapatid? If we believe, when the reality will appear, tayo ay maniniwala. Kung naniwala tayo sa prophecy, kung dumating ang katuparan, tayo ay maniwala. Amen? Yun po ang kahalagahan na maintindihan natin ang mga prophecy.